walang harapang abutan, walang mahuling ebidensya, tinaiwan lang yung susi. So simple lang mga kababayan yung tanong. Kung legal yan, bakit tinatago? At sabi ni Ramil Madriaga, may direct instruction siya mula sa mga Duterte. Nanggaling mismo daw kay Digong at kay Sara. So hindi po ito lower level operation. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si dating Ombudsman Samuel Martires, mga kababayan. Kasi todo ugas kamay matapos isabit ni Ramil Madriaga. Taranta si Martires, mga kababayan. Sabi nga ni isa sa mo, sabi ko, nailawan. Na booking. Sabi ni Martires, pakiusap ko sana sa Kongreso kung pwede patingnan nila si Madriaga sa isang psychiatrist. Patingnan daw sa psychiatrist. Patingnan ninyo po si Sara. Di ba po? Kasi niya, parang nagkakaroon ng delusion si Madriaga. Siguro dala ng pagkalulong niya kung ano-ano na lang ang sinasabi at imagination na pumapasok sa isip niya. Pagkalulong, so inaakusan niya si Madriaga na bangag din, tulad ng akusasyon sa ating Pangulong bangag daw. Sabi pa niya dito, why would Duterte use a non-entity to send me money? Sabi ni Madriaga. Ayan o. Ni Martires pala. Ayan po. Kaya sinupalpal ni Atty. Wilfredo Garrido. Di ibig sabihin tumatanggap ka ng pera sa may entity. Ibig sabihin na niya, tumatanggap ka sa may entity. Sinupalpal ni Atty. Garrido. So pag-usapan po natin yung sabi delivery ni Madriaga kay Martires. So ang pag-usapan po natin yung issue mula sa duffel bag hanggang sa sinasabing proteksyon. Paano mga kababayan umano binibili yung hostisya or binili yung hostisya. So may isang napakabigat mga kababayan na usapin na hindi dapat po pwedeng maliitin. Kung ang isang opisyal mga kababayan ay inuugnay sa lihim na pag-deliver ng milyong-milyong cash, direktang utos mula sa pinakang mataas na opisyal, isa sa pinakang mataas na opisyal, or pinakang mataas talagang opisyal, koneksyon sa mismong ahensya na may obligasyon na mag-imbestiga sa kanya at sistematikong pagprotekta sa sarili laban sa kaso. Hindi na po siya simpleng intriga. Ito po ay issue ng usapin ng organisadong paggamit ng kapangyarihan para iwasan po yung hostisya. At ang aligasyon, direkta pong tumatama sa integridad bilang opisyal ni Sara Duterte, kredibilidad ng mga institusyon at siyempre yung tiwala ng publiko sa batas. Ngayon, pag-usapan natin yung testimony ni Ramil Madriaga, yung cash delivery niya sa ombudsman. Nang sabi po ni Madriaga, 2 bag ng cash yung kanyang diniliver. Walang resibo, walang record, walang trail. Kapag ganito mga kababayan kalaki yung halaga ng pera at cash pa, malinaw po ayaw nilang masundan. Ika nga, drop and go method yung style na ginamit. Iniwan daw niya ang pera sa loob ng red Mazda sedan, nakapark sa specific spot, may signal mula sa gwardiya, at iniwan yung susi sa ibabaw ng gulong kasi ganun yung instruction. Malinaw na galawang sindikato. Tama po.
Ito po yung galawang gustong umiwas sa accountability. Walang harapang abutan, walang mahuling ebidensya, tinaiwan lang yung susi. So simple lang mga kababayan yung tanong. Kung legal yan, bakit tinatago? At sabi ni Ramil Madriaga, may direct instruction siya mula sa mga Duterte. Nanggaling mismo daw kay Digong at kay Sara. So hindi po ito lower level operation. Kung totoo ang kwento, ibig sabihin, kapag nasa itaas yung utos, hindi siya po aksidente. Sistema po yan. At ang recipient, Ombudsman Connection. Binanggit mga kababayan ni Madriaga na yung pera ay para kay Ombudsman Martires daw. Na ngayon, ugas kamay si Martires. Sinapalpal ni attorney Wilfredo Garrido. At saka daw kay assistant Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala. Ang ombudsman po ang dapat humahabol sa mga korap. Pero kung siya po yung tinutukoy na tumatanggap ng pera, baliktad na po yung sistema. Yung bantay ay ang dapat ng pagdudahan. Ngayon, dito tayo sa papel ni Ryan Kilala, yung Special Prosecutor. Lumalabas na middleman yung papel niya. Si Kilala mga kababayan, ang sabi ni Ramil Madriaga, yung tumanggap ng 15 million pesos sa kanyang opisina. Nagsilbi siyang tulay. Ngayon, sino po si Martires? Appointee po ni Digong. Mula sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman. So sa kanyang termino mga kababayan, nilimitahan po yung access sa SALN. Itinigil din yung tinatawag na lifestyle checks. So kapag tinanggal po yung transparency, mas madali po yung pagtatago. Nagiging madali po yung pagtatago. At kapag may ganitong aligasyon ng cash delivery mga kababayan, mas lalong nagiging kahina-hinala ang buong sistema po. Tama? So bakit po ito illegal at immoral? Matatawag natin siya mga kababayan na direct bribery at graft in corruption siya. Sa Republic Act 30-19, bawal po yung tumanggap ng pera kapalit ng pabor. Simple lang po yung matiks-matiks diyan. May pera, may delivery ng pera plus protection equals corruption. Yan ang formula mga kababayan. So isa siyang masasabi nating betrayal of public trust. Ang ombudsman po ay tanod bayan. Kapag yung tanod po ay tumatanggap ng pera para pumikit, wala na pong magtatanggol sa bayan. Ang tawag niyan mga kababayan, bantay sa lakay. Di ba? Ganun ang tawag ng mga ganyan. Yung dapat na magbantay, siya yung sumalakay. Bantay sa lakay. So dito pumapasok ang issue sa obstruction of justice. Suhol para pigilan ang kaso. Hindi lang po pag-iwas sa batas. Pag-control na po siya sa batas. Kaya nga po, ang nangyari, maraming mga kaalyado ang naabsuelto noon sa ombudsman. Kaya ganun pala yung nangyari dahil may ganyang sistema pala. Kung papaniwalaan natin yung naging pasabog ni Ramil Madriaga, conflict of interest siya na malinaw mga kababayan. Appointee, tumatanggap mula sa nag-appoint. Maling-mali, di ba mga kababayan? At masasabi natin na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi ayon sa aligasyon, sa testimony ni Madriaga, galing yon sa confidential funds na sabi niya doon sa testimony, sa kanyang affidavit mga kababayan, yung unang balita na 11 days nalunok yung 125 million, ang sabi ni Madriaga,
Less than 24 hours niya. Ubos. So, pinundo po ang Sohol gamit yung pera ng bayan. Yan ang lumalabas sa kwento ni Madriaga. So, lumalabas 2 beses tayong ninakawan. Una, kinuha yung pera, ginamit para proteksyonan yung kumuha. So, may pattern of behavior mga kababayan. Hindi ito iisang insidente. Kapag pinagsama-sama yung confidential fund issues, paggamit ng impluensya, legal shielding, at ngayon, cash delivery allegations, lumalabas ang ganitong formula sa Matix-Matix. Matix-Matix ka kanya dyan, Mr. Parabi. Ang formula mga kababayan para malinaw, kapangyarihan plus pera plus connection equals protection. Diba? Simpleng formula, mga kababayan. May system level. Hindi lang tao. Makina ito, mga kababayan. Kung totoo yung aligasyon ni Ramil Madriaga, may taga-utos, may runner, may receiver, may protector. Malinaw na ito po ay isang sistema na sinet up. Isa pong mekanismo siya para siguraduhin walang mananagot sa kanila, pati sa mga kaalyado, mga kababayan, kapag nalagay sa alanganin. Malinaw po. Ngayon, bakit mabigat yung testimonya po ni Ramil Madriaga? Sabi mismo ni Ramil Madriaga, bahagi daw siya, parte siya ng inner circle na pilit na dinideny ni Sara Duterte. Hindi na niya kilala si Ramil Madriaga. Pero lumabas sa presentation ni Ramil Madriaga, may pa-happy birthday pa, recorded. Tapos may video, mga kababayan, nung i-turn over yung flag bilang isip Pilipinas organizer, si Ramil. At daming picture, mga kababayan, and video conference. Magkakausap sila. Kaya taranta yung mga DDS vloggers nang mag-testimony si Ramil Madriaga. Pilit na sinisira yung reputasyon. At ngayon sunod-sunod na kaso inihanda, mga kababayan, ni Sara. Yun ang mga latest na balita ngayon. Sabi ni Atty. Panelo, sasampaan daw ng kaso. Una yung may nauna ng kaso, may panibagong kaso na isasampa kay Ramil Madriaga. So, punta natin yung detalye ng aligasyon ni Ramil. May detalye po ng aligasyon. May eksaktong lugar, may eksaktong halaga, may eksaktong pangalan, may eksaktong proseso. So, ang ganyang detalye, mga kababayan, hindi basta yan iniimbento. So, sa ganitong aligasyon, mga kababayan, ganito kabigat na aligasyon, ang kailangan dito po, malinaw na sagot. Direktang pagtanggi kung hindi totoo. Ebidensya dapat. Pero kung ang sagot po ay iwas at galit, lalo pong lumalalim ang duda ng taong bayan. Ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte, lalo ng mga influencers, diversionary, napunta doon sa painting. At si Sara naglabas ng statement doon sa pagiging flanker ni Ramil, hindi man doon sa kanyang direktang revelasyon. Parang yung articles of impeachment, hindi man sinasagot yung articles of impeachment ni Sara, kundi technicalities yung focus nila. Malinaw na pag-iwas, lalong nagdududa yung mga tao. Kaya sa Okta Research Survey, mga kababayan, 69% sa mga na-survey ang nagsabi, pabor sila sa impeachment laban kay Sara para malinawan yung mga aligasyon. So kapag mga kababayan pinagsama-sama, cash deliveries, drop-in-go method, utos mula sa taas, ombudsman connection, middleman system, pattern ng behavior, then organized protection,
iisa po yung tinatamaan, ang integridad ng buong sistema ng hustisya po. So ang mas malaking tanong ngayon, hindi lang po ito tungkol sa iisang pangalan. Ito po ay tungkol sa paano ginagamit yung kapangyarihan, paano po binabaluktot yung batas, at paano po pinoprotektahan yung mga Duterte. So kung ang hustisya pala mga kababayan ay kayang bilhin, saan na ngayon pupunta ang ordinaryong Pilipino? Yon ang malaking tanong. Kung ang pera po ay dinadaan na sa parking lot, kung ang susi ay iniiwan sa gulong, at kung ang hustisya ay may presyo na mga kababayan, maliwanag po ang revelation ni Ramil Madriaga. Yung kanyang expose, yung kanyang pasabog ay kailangang mapakinggan pa ng mas malalim upang makita po at mabunyag yung isang organisadong sistema ng proteksyon na idinisenyo po para protektahan yung kalukuhan ng previous administration. Tama po mga kababayan, yung ating mga punto de vista. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.